Magandang gabi po mga kapatid sa Maduro Christian Church. Tayo po ngayon ay nasa pulong panalangin po natin ngayong gabi at pinabati ko po kayo ng magandang gabi at nawa po ay tayo ay malulusog at patuloy na binibigyan ng Panginoon ng lakas upang tayo po ay magpatuloy sa buhay natin. Kamusta po kayo mga kapatid dyan sa Maduro Christian Church? At tayo po siguro ay manalangin muna at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at dalangin po natin ang ating pag-aaral lang sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli po ay nagkasama-sama kami para po manalangin, magpasalamat, dumulog sa inyo Panginoon at patuloy na makita at maunawaan namin Panginoon ang inyong mga salita na ituturo sa amin sa gabing ito para po sa aming panalangin. At nawa po gabayan kami ng banal na Espiritu na siyang magtuturo po sa buong katotohanan na inyong tuturo sa amin. Pangunahan niyo po kami, gabayan at pagpalain po ang gabing ito. Sa kanyang pangalan, kami po inuwadalangin. Amen. Okay, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ibang klase o method po ang ating gagawin sa pag-aaral sa gabing ito. Madalas natin ginagamit ang ating pag-aaral sa book series, topical, no, na ating pong klase ng mga method ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Naisip ko po na sa pulong panalangin ay gumamit po tayo ng isa lamang pag-aaral na talata ng Panginoon. May mga sistema po na tinatawag dito na hindi po verse by verse, pero ito po ay isang talata lamang na kukunin natin sa salita ng Panginoon. May method na tawag po rito yung tinatawag na SOAP, S-O-A-P. No? S stand for Scripture. So pag-aaralan natin siyempre bago tayo kumuha ng isang talata, bago natin makita ang ibig sabihin ng talatang ating pag-aaralan, ay maganda binabasa po natin yung pinaka-konteksto po ng pagkukunan nating talata. So bago tayo pumili ng mga talata ang kumuha. And then O stand for observation. So doon natin obserbahan yung talatang ating makikita, no? At sa observation napakahalaga po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat nakadepende po sa observation na makikita natin, no, na napakaraming proseso po sa observation at doon nakadepende kung paanong ipapaliwanag po, may interpret ng ang talatang ito sa pamagitan din ng sariling interpretasyon ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung observation. Isa po na rito sa ginagawang observation ay yung talagang babasahin natin, uunawain natin ang binabasa natin, ang salita ng Panginoon. And then yung A stand for application. Okay? Lagi po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang pinakadulo noon ay ang paglalapat. Titingnan natin kung paano natin natutunan ito at paano natin ilalapat po sa atin. Paano gagawin natin ito? Isa sa buhay natin yung ating pong napapag-aralan na salita ng Diyos. And then P sa SOAP stands for prayer. So idadalangin natin sa Panginoon yung paglalapat at natutunan natin sa talatang ating pinag-aaralan, na tulungan tayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu upang ito ay magawa natin, no, sa simple at espesipiko na paglalapat o pagsasabuhay po ng talatang ating pinag-aralan. So
Marahil kumuha po tayo ng isang talata para po ating pag-aralan pagbulayan sa gabing ito. Buksan po ninyong inyong mga Biblia sa aklat ng Juan. Juan, kabanatang 1 sa talata pong 5. Sa Gospel of John, chapter 1, verse 5. Okay? Makikita natin dito sa chapter 1 ang salita ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At sa verse 5, kunin po natin yung verse 5, no? At i-apply natin dito yung SOAP method, no? Na unawain ang buong konteksto, obserbahan, and then ilapat, and then idalangin natin na ito ay ating maisabuhay. Okay, basahin natin ang verse 5. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Okay, sa ibang salin, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. So, bigyan natin ng titulo ito na ang liwanag na hindi natatalo ng kadiliman o ng dilim. Liwanag na hindi natatalo ng dilim. Ulitin natin ang talata. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Kaya ang titulo natin, ang liwanag na hindi natatalo ng dilim. So pag-isipan po natin, magkaroon tayo ng pinaka-icebreaker natin, ano? At magbigay tayo ng ilang tanong. Ilan sa mga ginagamit sa observation ay laging nakakabuo tayo ng tanong. Maring itanong natin ay ano ang pinaka madilim na lugar o sitwasyon na naranasan mo? Meron po ba kayong mga naranasan sa buhay natin? Karanasan, yung na pinakamadilim na lugar o sitwasyon na naranasan mo sa iyong buhay. Marahil po, meron yan, talagang napakadilim, no? Napakadilim at wala tayong makikita, no? Maaaring ito ay lugar o mga sitwasyon na nangyari sa ating buhay na naranasan natin ang pinakamadilim sa ating buhay. At habang nandun ka sa kadiliman na yon, ano ang naramdaman mo nung wala kang makita? Marahil sabihin natin ay takot tayo, di ba? Hindi natin alam kung ano ating gagawin dahil napakadilim at wala tayong nakikita, at hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. So ay napakahalaga na makita natin ang kahalagahan, no, ng liwanag sa gitna ng kadiliman, no? Napakahalaga dahil alam natin kapag ang sitwasyon ay talagang wala na tayong makita, madilim, kakaroon tayo ng takot, maaaring kung ano-ano na mga iniisip natin. Kaya umaasa tayo na napakahalaga na makakita man lang tayo, no, na kahit konting liwanag sa gitna ng kadiliman ito. Kaya maaring ilan sa mga tatalakayin natin dito ay ano bang ibig sabihin ng ilaw dito, no? Sa talatang ating binasa, ang ilaw ay lumiliwanag ang sabi rito. Ano ang ibig sabihin ng ilaw sa talatang ito? Ang sabi ng ating Panginoon ay kahit kung titingnan natin ilang mga talata sa John 8:12. Tingnan natin sa John 8:12. Parehas na sinulat ni Apostol Juan. Sa Juan 8 talatang 12. John 8:12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus. Ito ang sabi ng Panginoon, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ano ang sabi ng Panginoon? Siya raw, no, ang ilaw ng sanlibutan. So maliwanag
na makikita natin dito, ang ilaw na tinutukoy dito ay walang iba, hindi ang ating Panginoon Kristo. Ang ilaw na ito na siyang lumiliwanag ay maaaring kumakatawan din sa buhay, no? Sa katotohanan o sa presensya ng Diyos. No? Yung ilaw na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siya ang buhay, no? Katotohanan at ang presensya ng Diyos. Pagkatapos na makita natin ang ilaw na siyang lumiliwanag, ano naman ang ibig sabihin dito? Kumakatawan sa kadiliman. Walang iba kundi ang kadiliman dito ay ang kasalanan, takot, no? Kasinungalingan, ang lahat ng mga bagay na laban sa Diyos. Yan po ang kadiliman na makikita natin dito. Kasalanan, takot, kasinungalingan, lahat ng mga bagay na kumakalaban sa Diyos, yan ay kadiliman. So ang kadiliman ay hindi kailanman, no? Ang sabi rito, nagtatagumpay sa ilaw. Maliwanag po sa sinabi ng talata na binasa natin sa 1:5, di ba? 1:5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. So ang ibig sabihin, ang kadiliman ay hindi kailanman nagtatagumpay laban sa ilaw, no? Paano naranasan ng mga tao noon ang liwanag ng ating Panginoong Hesus? No? Paano natin mararanasan ang bilang ilaw ang Panginoong Kristo? Paano natin mararanasan ang liwanag ng ating Panginoong Kristo? Una, sa kanyang mga turo na ginawa ng ating Panginoon nung siya nagministeryo dito. Yung kanyang mga turo, no? At yung kanyang mga himala na ginawa, ay ito'y nagsisilbing siya ang ilaw, siya ang kaliwanagan habang ginagawa niya ang mga bagay na ito. At hindi lamang yon, naranasan ng mundong ito ang kaliwanagan nung isakripisyo ang ating Panginoon Kristo sa krus, no? Na nasa gitna siya ng kadiliman ng mundong ito sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Siya ay nagsisilbing sakripisyo na nagliliwanag sa atin. Okay? Yung kanyang pagkapako sa krus. Ito ang pagbibigay ng pag-asa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Doon natin naranasan ang liwanag ng ilaw ng ating Panginoon Kristo sa panahon ng mga problema, no? Kapag lagi siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin, ay parang ang liwanag ng ating Panginoon ay naranasan natin sa iba't ibang mga sitwasyon na meron tayo. Okay? Paano natin mararanasan ang liwanag ng ating Panginoon Hesus sa panahon natin ngayon? Palagay ninyo. Paano natin mararanasan, no? Bagamat kita natin yung mga turo ng Panginoon, kanyang himala, kanyang sakripisyo no, na ginawa niya, ito ay nagsisilbing paraan upang maranasan natin ang liwanag ng ating Panginoon Kristo bilang ilaw ng sanlibutan na nagbigay ng pag-asa para sa atin sa anumang sitwasyon na naranasan natin. Ngayon, sa panahon natin ngayon, paano natin mararanasan ang liwanag ng ating Panginoon Jesus sa bagay na ito? Una, sa kanyang mga salita, no? Yung Biblia ang salita ng Panginoon, ang kanyang salita na siyang nagbibigay ng liwanag para sa atin. Kaya napakahalaga po, no, ng salita ng Diyos, sapagkat ito yung nagsisilbing liwanag, no? Kaliwanagan, ilaw, pinakagasera natin, no? Ilawan natin ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga, ginagamit ng Diyos ang salita ng Panginoon para magbigay ng liwanag para sa atin. Yung paglapit natin sa panalangin sa Panginoon, no? Naranasan natin at magbibigay siya ng kanyang mga kalooban na nagbibigay, nagsisilbing liwanag para sa atin sa panalangin at paglapit natin sa Kanya.
Okay? Dahil siya ang ilaw, siya ang kaliwanagan. Sa panahon ng mga sitwasyon na tayo nasa kadiliman, tayo ilalapit, mananalangin sa Kanya, at ito ay nagsisilbing liwanag para sa atin. Yung pamumuhay ng mga matuwid, no? Kahit sa gitna ng mga pagsubok at tukso na naranasan natin, nakakaranas tayo ng liwanag na nagmumula sa Kanya, no? Nakakaranas ba tayo ng mga pagsubok sa buhay, problema, tukso, ano man ang ating naranasan, no? Sa ating pamumuhay na ito, so gusto natin na laging lumapit sa Kanya, umasa, at hingin ang liwanag at pagtatagumpay laban sa tukso at pagsubok na meron tayong naranasan. So yan yung mga kaparaanan upang maranasan natin ang kaliwanagan ng ilaw ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Kaya napakahalaga po yun, no? Kaya isang refleksyon para sa mga tanong na yon ay ano ang mga dilim sa ating buhay na tinatalo ng liwanag ng ating Panginoon Jesus? Meron ka bang mga karanasan ngayon o naranasan mo ngayon na nagsisilbing ito ay dilim sa ating kalagayan at sitwasyon, at paanong nakikita mo na ito ay tinatalo ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Kanyang ilaw at liwanag? Kaya anong mga dilim sa buhay natin ngayon na meron ka, na naranasan natin ngayon? At tandaan mo, ang ating Panginoon Kristo ang ilaw, kaya lumapit ka sa Kanya. Tayo ay manalangin sa Kanya, no? Laging lumapit sa Kanya sapagkat siya ang liwanag. Paano ang magiging paano tayo, no, magiging isang liwanag din sa ating pamilya, kaibigan, o sa ating kapatid sa Panginoon at sa ating komunidad? Paano tayong magiging isang liwanag din para sa kanila? Merong ba tayong mga kapatid na nakikita natin na nasa sitwasyon na sila nasa kadiliman ngayon? Kaibigan, pamilya, no, mga mahal sa buhay. So paano tayo magiging isang liwanag para sa kanila? Maaaring dalhin mo ang salita ng Panginoon. Maaaring ilapit mo sila sa ating Panginoon Kristo. Idalangin mo sila sa Panginoon upang ito'y maging daan upang sila ay mailapit sa liwanag habang sila ay nakakaranas po ng kadiliman. Ano ang dapat kong baguhin, no, sa araw-araw mong buhay para makalakad tayo sa liwanag? Ano ang mga dapat kong baguhin sa araw-araw upang makalakad tayo sa liwanag ng ating Panginoon Kristo? May ginagawa ba tayo, no, na para sabihin natin sa araw na ito o sa bawat araw tayo ay makalakad sa liwanag ng ating Panginoon Kristo? Ngayon ay maaaring anong sitwasyon na maaaring mo ibahagi na kung saan ay nakaranas ka ng isang liwanag ng Panginoon kahit sa panahon ng problema? Marahil marami po tayong mga karanasan, no? Kung kayo ba ay may pagkakataon na magpatotoo sa Panginoon, at ano ang maibabahagi mo na sitwasyon sa buhay mo na naranasan mo na talagang nung panahon na ikaw ay nasa kadiliman ng problema, sa kadiliman na talaga ng depresyon o anumang karanasan mo sa buhay mo, ay dumating ang liwanag ng Panginoon. Marahil po may kanya-kanya tayong mga karanasan sa bagay na ito, no? Meron tayong maikukwento, meron tayong maibabahagi sa bawat isa, no, na talagang naranasan mo na nasa kadiliman ka sa pagkakataon na yun. Kadiliman ng problema, tukso, ng karamdaman, pero naranasan mo na dumating sa buhay mo ang ilaw at liwanag ng ating Panginoon, no? Marahil po siguro habang nandito tayo sa kwarto, kung titingnan natin, no, at kung posible para talagang maramdaman natin yung karanasan ng nasa kadiliman, no, habang nandito tayo sa bahay na ito, patayin natin yung mga ilaw, no, at tingnan natin, no, anong mararamdaman natin na talagang madilim, and then wala tayong makikita ni isang liwanag,
no, na maliit na liwanag at talagang makakaramdam tayo na talagang takot, no, pagkabalisa sa ating buhay. Pero and then habang madilim, subukan mo ring magbukas ng isang, kahit yung isang pospro o isang kandila sa gitna natin, o yung cellphone mo kapag nagliwanag, di ba? Isang maliit na liwanag, ito'y sapat na para liwanagan ng Diyos at tulungan niya tayo sa panahon ng kadiliman. Ganyan po ang ating Panginoon. Okay? Na napakahalaga ng ating Panginoon Jesucristo bilang isang ilaw, bilang isang liwanag natin. Napakahalaga ng kanyang mga salita bilang nagsisilbing ilaw sa atin sa panahon ng mga naranasan natin sa ating buhay. No? Sapat ang maliit na ilaw upang tayo ay bigyan niya ng katiwasayan at dalhin tayo sa liwanag na kanyang ibinibigay. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat siya ang ilaw, no? Ayon sa talata na nakita natin, siya ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi magagapi ng kadiliman. Kaya makikita natin yung kahalagahan ng ating Panginoon sa ating mga buhay bilang isang ilaw. Nakikita natin ang kahalagahan ng kanyang mga salita, ang kahalagahan ng kanyang tulong, nagsisilbing ilaw sa atin sa panahon ng mga problema sa ating mga buhay. Kaya purihin natin ang Panginoon, no? Noon, ngayon, hanggang sa inaharap, ang ating Panginoon ay nagsisilbing liwanag. At sana sa ating buhay, sa bawat araw ng ating buhay, naranasan natin na tayo lumalakad sa liwanag ng ating Panginoon Jesucristo. At napakahalaga, lagi nating mahalin, basahin, pagbulayan ang kanyang mga salita na nagsisilbing ilaw o liwanag sa ating landas, sa araw-araw nating mga buhay. Ganyan kahalaga, no? Ang ilaw, ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon na siyang liwanag, no? Na bibigay sa atin ng liwanag at hilingin din natin na tulungan tayo ng Panginoon na tayo ay magdigning sa ating buhay habang tayo ay nakakaranas ng kaliwanagan at ilaw ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. At itilangin natin na mapawi ang anumang mga kadiliman, takot, kasalanan o pagkalito sa bawat isa sa atin, no? At ang mga kasalanan sa ating buhay at mga takot at pagkalito na naranasan natin ay mawala sa pamagitan po ng liwanag at ilaw ng ating Panginoon Kristo. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ito'y pag-aralan, basahin, pagbulayan at ating ilapat sa ating mga buhay. Kaya pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na siya ang nagsisilbing ilaw na lumiliwanag po sa gitna ng kadiliman na kailanman ay hindi po maaaring magapi. Ganun kahalaga ang liwanag ni Kristo. Ganun kahalaga ang ating Panginoon sa anumang sitwasyon na naranasan natin. Sa panahon ng kadiliman, si Kristo ang kailangan natin upang tayo'y kanyang liwanagan. Okay? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Naway liwanagan kami ng inyong mga salita. Liwanagan kami ng aming Panginoon Kristo na siyang mananahan sa aming puso upang sa panahon man ng kadiliman ay napakahalaga ng aming Panginoon at ng kanyang mga salita upang magliwanag sa aming landas, sa aming paglakad. Pagpalain po ninyong bawat isa at sa mga panalangin at sa mga pasasalamat, kayo lamang ang nararapat naming purihin at pasalamatan. At laging maranasan namin na kami lumapit, Panginoon, at manalangin sa aming Panginoon Jesucristo, nagsisilbing ilaw ng aming buhay. Tulungan mo kami na lumakad lagi sa liwanag ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at muli po ay magkita-kita tayo sa linggo para po sa pagsamba sa Kanya at sa pag-aaral po ng Kanyang mga salita. Kayo po ay laging mag-ingat at lagi po tayong magdalanginan sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po sa inyo mga kapatid.